Hollywood TV. Aalis ako sa bahay na ito nang walang pagsisisi, at plano kong hindi na bumalik. At kung sakaling matagpuan ko ang aking sarili na babalik sa God-forsaken place na ito ay upang dumalo sa libing ng aking ama. Kung hindi sa kanya, malamang na iyon ang libing ni Vince dahil mahaba ang pila ng mga kaaway na naghihintay na bumunot ng baril sa kanyang ulo kung bibigyan siya ng pagkakataon. Napakaraming bagay na dapat iimpake, ngunit kung madadala ko ang lahat, kailangan kong umarkila ng truck ng teen whaler para lang madala ang lahat ng gamit ko na kinabibilangan ng mga appliances at personal na gamit. Ngunit ang pagdadala sa kanilang lahat ay ang huling bagay na nasa isip ko, ang gusto ko lang ay makatakas sa lugar na ito ng mabilis. Mas maaga mas mabuti, kaya't nagpasya akong mag-impake ng tanging bagay. Kakailanganin ko ng mga damit. Doon sa kama, isang malaking suitcase ang nakabukas, at ang mga kalat ng mga damit ay nakasabit sa loob ng hindi maayos na parabang isang magnanakaw ang pumasok sa loob ng silid, at random na naghahakot ng mga gamit sa loob ng masikip na compartment. Nang mapagtantong na iimpake ko na ang lahat ng kailangan ko, inilapit ko ang zipper at naiinip akong umungol nang hindi ito gumalaw. Nilagyan ko ng mga damit ang suitcase at imposibleng hilahin ang zipper pataas. Umiling ako sa dami ng oras na nasayang ko, naglabas ako ng isang dakot na t-shirt at inihagis ito sa kama, at nakahinga ng maluwag nang maisara ko ang suitcase. Lumabas ako ng kwarto ko nang hindi lumilingon sa isip ko na hindi lang ang mga personal kong gamit ang naiwan ko, kundi ang magandang kinabukasan na nasa harapan ko. Hindi na ako ang mayaman at maimpluwensyang CEO ng Anderson Enterprises. Ako ay isang mahirap na tao na may lamang ng 1 sentimo sa aking bulsa. Na-freeze lahat ng bank accounts ko at kahit hindi ako maglalakas loob na hawakan ang pera na nanggaling sa lalaking kinaiinisan ko. Gusto ko lang patunayan kay Ibrahim Anderson na kaya kong mabuhay nang hindi tumatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Wala kahit 1 sentimo. I guess it's over, Gabriel. Not only have your ex-fiancé now, I also have the company for myself. Si Devil na mismo ang nakatayo sa harapan ko, naglalaro sa labi niya ang isang nakakalokong ngiti habang pinapanood niya akong hinihila ang suitcase. I dreaded this encounter, not that I fear Vince, it's just I fear what possible happen after the last of self-control escapes my body. Ayokong mapabilis ang libing niya. Dapat siyang mabuhay upang masaksihan ang paghihirap kung paano niya sisirain ang kumpanya, at ilubog ito sa kumunoy sa ilalim ng kanyang pamamahala. Binigyan ko siya ng 2 taon o kahit 3 para sirain ang lahat pati na ang kanyang reputasyon. Kitang-kita ko ang madilim na hinaharap na naghihintay sa kanya. Mas lulubog siya sa lusak na mas malalim kaysa sa akin. You keep her, Vince, medyo mahinahon kong sagot habang tinutukoy si Angela. Ang tunay na lalaki ay hinding-hindi papayag na ang kanyang babae ay mahiram na parang playtoy. Napangiti ako nang nag-aapoy sa galit ang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi nagbago si Vince, nagtataglay pa rin siya ng kakilakilabot na ugali na madaling mag-alab. Balang araw, ang kawalan niya ng pagpipigil sa sarili ang magiging katapusan niya. Lumipat ako sa pinto. Ang pakikipagtalo sa kanya ay napatunayang walang kabuluhan dahil wala akong mapapala. Sa katunayan, mawawala sa akin ang isang bagay na mahalaga sa akin kung patuloy akong makikinig, ang aking pasensya. Kanina pa ito nanginginig, nagulat ako na napatigil ako. Don't waste your time searching for Monica. She's definitely dead. Masakit na umalangaw-ngaw sa aking tenga ang kanyang mga salita. Huminto ako sa paglalakad at lumingon kay Vince. He was smiling knowing that he just said a remark that triggered me. Hindi na ako magtataka kung utusan mo si Angela na patayin siya. Hinamak mo si Monica sa pagtanggi sa iyo. Huli na para ma-realize ko kung gaano ka kadesperado para paghiwalayin kami. Walang sinabi si Vince. Nawala ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Hindi ko siya binigyan ng oras para makabawi, at dumiretso sa pintuan. Paglabas ko, hinila ko ang trunk at inilagay ang malaking suitcase ko sa loob. Pagkatapos ay mabilis akong lumipat sa gilid ng kotse, binuksan ang pinto, at sumakay sa loob ng kotse. Ilang sandali pa, naglalakbay ako sa ilalim ng mainit na araw sa hapon patungo sa opisina ng investigador. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang nakakatakot na ekspresyon ni Vince na nagtataka kung bakit bigla siyang nagmukhang nahuli sa akto. Pagkatapos kong banggitin ang posibilidad na inutusan niya si Angela na patayin si Monica. Hindi naman ako seryoso nang sabihin ko iyon sa kanya, pero hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng ganoong kakaibang mga tugon mula sa kanya. Hanggang ngayon, nalilito ako, iniisip ko kung nauwi ba ang hindi ko inaasahang sagot. Pasensya na po Sir Anderson, pero sarado na po ang kaso tungkol kay Monica Castillo. Walang nakitang foul play. Napag-usapan na ang kanyang maagang pagkamatay ay sanhi ng pagkalunod.
Ang balitang sumalubong sa akin pagdating ko sa investigator's office. Ang aking mga templo ay naging isang galit na galit. Isang bagay na maaari kong tukuyin habang ang galit ay bumubula sa loob ko. Naninikip ang dibdib ko hanggang sa hindi na ako makahinga. Nakaupo sa tapat ng mesa, sa loob ng opisina ng mga investigador ay isa sa mga lalaking humawak sa kaso ni Monica. Noong tinawagan ako ng investigador kanina para makipagkita sa kanya, naghihintay na ako ng magandang balita mula sa kanya. Ngunit pagkatapos kong marinig ang kanyang sasabihin, bumagsak ang mundo sa akin. Hindi ako handa na hayaan ang kaso na isarado nang hindi pa nahahanap ang kanyang bangkay. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ko ang init ng ulo ko. No foul play. Are you goddamn kidding me? Kalmado kong tugon na kabaligtaran naman ng nararamdaman ko. Sir, halata naman po na noong sumiklab ang apoy sa kondominium niyo ay natrap po ang Monica Castillo sa loob. Ipinaliwanag ng investigador na kitang-kita na ngayon sa kanyang mukha ang pagkainip. Upang iligtas ang sarili mula sa pagkasunog, sinira niya ang salamin na bintana at tumalon palabas ng gusali kung saan niya nakilala ang kanyang kamatayan. Sa ganoong paraan ang kanyang buhay ay malungkot na natapos. Kinagat ko ang aking mga ngipin dahil sa pagkadismaya na lumabas sa paningin ng lalaking hindi man lang kumikibo sa pagbanggit ng kamatayan. Halatang halos araw-araw niyang kinakaharap ang kamatayan pero, at least dapat niyang harapin ang sitwasyon ng may professionalism at kahit pagkukunwari lang ay umarte siya na parang may pakialam siya. Sa halip, tahasan niyang ipinakita ang kawalan niya ng pag-aalala sa balitang kinatatakutan ko. Nasira ang apoy dahil sa isang faulty wire. Damn! Kahit ang alarma ng sunog ay hindi tumunog sa sandaling iyon. At idagdag pa, hindi gumana ang automatikong sprinkler na medyo kahinahinala kung isa sa alang-alang na ito ay gumagana ng maayos noong ito ay last checked by the condominium staff. That's the bloody reason why I can't eliminate the possibility of foul play. Huminga ng malalim ang officer na huminga bago pinagmasdan ang ekspresyon ng mukha niya. Speaking of the foul play, Mr. Anderson, it was your own condo where Monica Castillo jumped. Nakikita ka rin sa harap ng tinutuluyan niya bago siya nawala. May I remind you that if there was a prime suspect for her disappearance it was you. Nabigla, tinapunan ko ng nakakatakot na tingin ng investigador. Are you assuming ako ang nasa likod ng lahat ng ito? Mananatili kang inosente maliban kung napatunayang guilty, Mr. Anderson. Umiling ako sa sobrang hindi makapaniwala, na lalaki ang hindi makapaniwalang mga mata na patuloy na nakatitig sa kanya. Maaaring hindi niya ito sabihin ng malakas, ngunit inakala niyang napatay ko si Monica. Hindi ko siya pinatay. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Ako ay isang jerk, isang bastard, pero hinding-hindi ako magiging killer. Padabog kong isinara ang pinto, naiwan siyang natulala sa hindi ko inaasahang pagsabog. Kumakabog sa karahasan ang dibdib ko, kahit na nakaayos na ako sa loob ng kotse ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga paratang niya. Masakit pa rin sa pandinig ko ang mga salita niya. Ang tunog ng phone ko ang nagpagising sa aking malalim na pag-iisip. Tinitigan ko sandali ang phone, naiinis sa tunog ng ungol na tumatagos sa aking tenga. Hinintay kong tumigil ito pero hindi. Sa halip, nagsimula itong inisin ako. Lalo pa sa tuloy-tuloy nitong tugtog. Hello, I snapped without checking kung sino ang tumatawag. I made it evident na wala ako sa best mood ko ngayon. Nahanap ko na rin sa wakas ang ninakaw na painting, Gabriel. Holy shit! Tumingala ako at nakita kong si Emmanuel Timothy ang tumatawag, isang private investigator na minsan kong kinuha para gawin ang isang pabor ko. Ang painting na ninakaw sa akin. Sa wakas ay natagpuan na ito. Saan ko ito mahahanap, Emmanuel? Nanginginig ang boses ko sa excitement. 5 taon ko na itong hinahanap. Hindi ako makapaniwala na natagpuan ko ito ngayon sa kabila ng pinaka-hindi pangkaraniwang timing. Sa Cordova, isang lalaking nagngangalang Alexander Gonzalez ang lalaking nagmamay-ari ngayon ng iyong masterpiece. Ang naririnig kong mga footsteps ay dumaan sa sala habang ako ay masinsinang nagbabasa ng ilang magazine. Ang nakakagambalang tunog ay sapat na upang hilahin ako mula sa aking konsentrasyon, at iangat ang aking tingin sa oras upang makita si Elisa, na pumasok sa pintuan na ang kanyang mukha ay maaliwalas na may ngiti. Napansin ko na ang mga luha ay natipon din sa gilid ng kanyang mga mata. Nagboluntaryo si Papa Alexander na bantayan saglit si Faith. Sinabi niya sa akin na umupo at magpahinga saglit na ginagawa ko ngayon. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa hardin kasama ang aking daughter sa loob ng stroller upang makalanghap ng sariwang hangin. Lumiwanag ang mukha ko nang makita si Elisa. Hindi na nakuha ng magazine ang interes ko, at inilagay ko ito sa ibabaw ng stock ng iba pang mga magazine na binaliktad ko ilang sandali ang nakalipas, at naiinip na hinintay na makarating siya sa tabi ko. Nakalugay ang kanyang magandang buhok at sumasayaw ito sa kanyang mga balikat sa bawat galaw niya. Itinuring ko sa isang hinahangaang sulyap na si Elisa ay mukhang mas nakamamanghang sa kanyang kulot na buhok na bumababa sa kanyang mga balikat na parang talon.
Siya ay nakamamanghang sa kanyang sariling paraan, ngunit ang pagpabaya sa kanyang buhok na malayang tumalbog sa kanyang balikat ay isang makapigil hiningang tanawin. Kasing edad ko lang si Elisa, pero wala akong nabalitaang may present boyfriend siya. Ang tanging alam kong karelasyon niya noon ay isang lalaking nagngangalang Nate, na sa kasamaang palad ay dumurog sa kanyang puso 3 taon na ang nakararaan. Yun lang ang alam ko sa ex niya, and I never tried to pry deeper since I respect her privacy. Pero hindi ko maitatanggi na ang nakaraan niya ang nakapagpa-curious sa akin. Si Nate, ang lalaking minsang dumurog sa kanyang puso ay nag-iwan ng malalim na peklat na dinadala niya hanggang ngayon. Ang katotohanang hindi siya kailanman nagpakita ng interes sa sinumang lalaki ay sapat na patunay na hindi pa siya nakaka-move on. Hinila ako ni Elisa sa isang mahigpit na yakap, at bumaha sa aking mga mata ang init. Namiss ko siya ng sobra. Ang huling beses na nakita ko siya ay sa ospital, at iyon ay halos mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Masyado akong natuwa nang makita ko siya sa bahay. Namiss kita, Liz. Sa wakas ay nagsalita na ako nang bumitaw kami sa isa't isa, malabo ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. I miss you too, Beatrix. And Faith, I miss her too. Tugon ni Elisa, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kumusta ang mga magulang mo? Oh, gusto ko sanang bisitahin sila Liz, pero hindi ako pinayagang bumiyahe, hindi ko pa rin sila madalaw sa kalagayan ko ngayon. Lalo na't si Faith ang dapat isaalang-alang. Hindi ko siya kayang iwan. The whole household would go ape kung magising si Faith na wala ako. Sa 8 sa mga kapatid ko at maging si Papa ay hindi siya mapapahinto mula sa pagiyak niya. Ang pabango ko yata ang nagpakalma sa kanya. Si Elisa ay tumango ng may sympathy. Pagkatapos ay ang pagkislap ng amusement ay sumibaw sa kanyang napakalaking pagod na mga mata, habang iniisip ang mga lalaki ng Gonzales na sinusubukan ang kanilang makakaya upang maging angkop sa isang umiiyak na baby na may mga mukha na nababalot ng takot. Iyon ay walang alinlangan na ang pinaka-nakakaaliw na tanawin upang pakainin ang isang mausisa na mata. Maayos ang aking mga magulang. At bago ko makalimutan kung bakit ako napunta rito, nais kong sabihin sa iyo kung gaano ako nagpapasalamat, kaya ang aking mga magulang, sa bagong tahanan ay bukas palad na ibigay sa amin ni Mr. Alexander. Isang pasanin ang naalis sa aking dibdib at saka, tumawag ang Harvey University para ipaalam sa akin kahapon, na makakapag-enroll ako sa school nila na may libreng tuition at monthly allowance. Without you, hindi magiging posible ang lahat, Beatrix. Isa kang anghel na ipinadala sa akin. Dahil sa labis na pasasalamat na kumikinang sa kanyang mga mata sa anyo ng mga luha, hinawakan ko ang kamay ni Elisa at hinawakan ito ng mahigpit. Deserve mo kung anong meron ka at ng pamilya mo ngayon. Mas masaya ako na suklian ko ang parehong kabutihang ipinakita mo sa akin noon. Hindi kami nag-usap ng ilang sandali, hinayaan ang nakakapagpakalmang katahimikan sa pagitan namin. Ngumiti ako sa kanya, it was a smile that spoke 1,000 words. In return, ganoon din ang ginawa niya. Ang simpleng kilos ay napuno ng init ng puso ko. Kami ni Elisa ay magkapatid, hindi sa dugo kundi sa puso. Ang bond na iyon ay hindi kailanman masisira sa pagitan namin. I will be leaving next week, Beatrix. I shall miss you, but don't worry, I will text and call you non-stop hanggang sa mapagod ka sa akin. Tumawa ako, saya na ngayon ay sumasayaw sa aking mga mata. Hindi na iyon kailangan, Liz. Magiging abala ka rin sa mga gawain sa school. Maaari mo akong bisitahin tuwing weekends or holidays, hahayaan kong sunduin ka ng isa sa aking mga kapatid mula sa boarding school. Thank you, that would be great. Mariin akong nakatitig sa mukha ni Elisa nang makita ko kung paano unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. Napakunot ang noo ko nang ang masayang nakangiti niyang mukha ay napalitan ng nakakagulat na kamalayan. Ang mahinang bulong ng paggalaw ay nakakuha ng atensyon ko, ang tunog ay nagmumula sa pintuan. Tinaas ko ang aking naguguluhan na tingin sa pinto, at nakita ko si Ethan na pumasok mula sa pinto, at natigilan ng ang kanyang tingin ay nakalok kay Elisa, na napagtanto kong nabakante ang kanyang upuan, at ngayon ay sa kanyang mga paa. I swore na mabilis na tumaas ang mood, bago ko namalayan na nagdilim ang kapaligiran ng kwarto. Napakalakas ng naramdamang tensyon kaya't napakahirap ipagwalang bahala. Hindi kumukurap ang mata nina Ethan at Elisa. Lumapot ang tensyon na bumabalot sa silid. Magkakilala kayong dalawa. Tumalon ako sa pagitan ng nagbabanggaan na mga bato, sinusubukang huminto bago sila makalikha ng napakalaking pagsabog. Sapat na ang sinabi ko para maalis sila sa kanilang glum na guni-guni. Ngunit tila ako ay tumalon sa wrong timing, medyo matalim na lumipat sa akin ang dalawang tingin, halos manigas ako sa biglaang malamig na pakikitungo na redirect sa direksyon ko. I think I better leave now. I can't bear to stay any longer. Wala na ang walang hanggang kalmadong kilos ni Elisa, siya ay tumingin kay Ethan na may frosty glare na ginawang freezer ang buong sala. Nilibot ng mga mata ko ang pahirap na titig ni Ethan, hinawakan niya ang braso ni Elisa bago pa man ito makalakad papunta sa pinto.
Nawala para sa mga salita, pinanood ko ang eksena ng may kakaibang interes. Kailangan nating mag-usap. Sa wakas ay nagsalita ang aking kapatid, ang kanyang mga labi ay nakadikit sa isang manipis na linya. Ang kanyang makapal na kilay ay nagsanib sa isang tuwid na linya. Ang mapupungay niyang mata ni minsan ay hindi nawala sa mukha ng matalik kong kaibigan. Cut the crap, Nate, don't act as if you care. Let me go. Ang talas ng saksak sa tono nito ang nagpalaya sa kanya. Napabuntong hininga ako matapos kong ma-realize. Ang Nate ay isang pangalan na nangangahulugang Ethan kapag binasa ng pabalik. Si Elisa ay dumiretso sa pintuan, ang kanyang buhok ay galit na humahampas sa kanyang mga balikat mula sa kanyang hindi magandang paglabas. Umalangaw-ngaw sa sala ang tunog ng paghampas ng kanyang heel sa marmol na sahig. Wait, Elisa, hayaan mo akong magpaliwanag. Dumagundong ang tinig ni Ethan sa buong silid habang siya ay tumakas patungo sa pinto para habulin siya. Kanina pa wala ang couple pero nakatayo pa rin ako. Nang mapagtantong nakabuka pa ang bibig ko ay napapikit ako. What the hell just happened? Ito ang pinakamatinding drama na nakita ko. Nandyan ka pala, Beatrix, hinahanap ka. Lumabas si Papa Alexander mula sa pinto na tinutulak ang stroller. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang makita ako. Napawi ang kunot na kumunot sa noo ko nang makita kong mahimbing na ang tulog ni Faith Vienna. Anong nangyari kay Ethan? Nakita mo ba ang pagmumukha niya? I wonder what had pissed him off. Mariin kong itinikom ang aking mga labi bago ko mailabas ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng nangyari sa loob ng sala bago siya dumating. I don't have the right to speak for Ethan and Elisa, since I don't exactly know what happened between us. Ipinapalagay ko na hindi ito isang ordinaryong hindi pagkakaunawaan sa kung gaano katindi ang naging reaksyon ni Elisa. Malamang naasar siya sa isang bagay pa. Hindi ko siya tinanong kung bakit. Nagkibit balikat siya at binigyan ako ng ngiti na puno ng amusement. Lover's quarrel, nag-assume ako. Sabi niya na parang may alam pa siya kaysa sa nasaksihan ko. Lumipat ako sa stroller at kinuha si Faith sa aking mga bisig. Talagang nasiyahan siya sa maikling paglalakad kasama ang kanyang lolo na madali siyang nakatulog. I think I'll bring Faith upstairs pa. That's a good idea, Beatrix. Magpahinga ka na habang natutulog pa siya. Halos hindi ka nakatulog kagabi sa pagmamasid sa kanya. Tumango ako at naglakad patungo sa pinto nang ligtas si Faith at nakayakap sa akin. Nasa labas na ako ng pinto nang may pumasok na uniformed servant sa sala at nag-announce ng pagdating ng bisita. At sabihin kung sino ang bisitang iyon. Wala akong natatanda ang bisitang darating ngayon, sagot ni Papa Alexander na nakataas ang kilay. Napakunot noo sa pagkalito. Isang lalaking nagngangalang Ace Anderson ang bisita mo po, sir. Ito ang narinig kong tugon ng katulong bago ako umalis sa pintuan. Tahimik ako na pumunta sa kwarto ko, habang iniisip kung saan ko narinig ang pangalan before. The name sounds familiar, too frighteningly familiar. At dito na po, nagtatapos ang part 19 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.